Tayong mga tao ay likas na nilalang na mahilig makipagkapwa. Ang ating utak ay ginawa para sa koneksyon. Mula nang tayo ipanganak, hinahanap na natin ang mga mukha, boses, at haplos. Ang pangangailangan natin ng kasama ay kasing halaga ng pagkain o tubig, humuhubog sa paraan ng ating pag-iisip, pakiramdam, at maging sa ating kaligtasan. Umaasa tayo sa iba para sa pagpapatunay ng katotohanan, ginhawa, at katinuan. Ang presensya ng mga kaibigan at mahal sa buhay ay nakakatulong sa atin na iproseso ang mga emosyon, unawain ang mundo, at makahanap ng katiyakan kapag mahirap ang buhay. Ang pakikipag-ugnayan sa kapwa ay parang software update para sa iyong isip. Kung wala ito, nagsisimulang magkaroon ng problema. Ang ating mga iniisip ay maaring magulo, at ang ating pakiramdam sa realidad ay maaring maging baluktot kapag tayo ay nahiwalay sa iba. Ang sapilitang pag-iisa ay hindi payapang pagmumuni-muni. Ito ay isang krisis sa utak. Binibigyang kahulugan ng utak ang sakit sa lipunan tulad ng sakit sa katawan na nagiging sanhi ng stress at pagkabalisa. Ang ating utak ay binuo upang umunlad sa mga grupo, hindi sa pag-iisa. Sa buong kasaysayan, ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nangangahulugang kaligtasan, suporta, at pagpapatuloy ng buhay. Alisin ang social na feedback na iyon, at ang isip ay nagsisimulang magkagulo. Nawawalan tayo ng pananaw, at ang ating kalusugang pangkaisipan ay mabilis na lumala. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mag-isa, ito ay tungkol sa pagkawala ng mismong proseso na nagpapanatili sa atin. Kahit sa gitna ng maraming tao, ang pakiramdam ng pagkakahiwalay ay maaring maging lubhang nakakabahala. Ang kawalan ng koneksyon ay isang aktibo at nakakapinsalang puwersa na maaring magpabagsak sa atin. Tulad ng isang halaman na kulang sa sikat ng araw, nalalanta tayo ng walang makabuluhang interaksyon. Ang pagpili ng pag-iisa ay maaring nakakapresko, ngunit ang sapilitang pag-iisa ay direktang pag-atake sa ating kapakanan. Ang pagkakaiba ay kontrol, ang pag-iisa ay pinili, ang pagkakahiwalay ay ipinataw. Sa sandaling sumara ang pinto at namayani ang katahimikan, isang tahimik na krisis ang nagsisimula. Ang isip ay nagsisimulang maghanap ng koneksyon, at ang kawalan nito ay lubos na nararamdaman. At ang mga epekto ay maaring tumagal habang buhay, humuhubog sa ating kalusugang pangkaisipan at emosyonal matagal matapos ang pagkakahiwalay. Kaya, ano ang mangyayari kapag ikinulong mo ang utak ng tao mula sa mundo? Ang mga resulta ay mas malala at mas malawak kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pag-iisa ay hindi lang nagpaparamdam sa iyo ng kalungkutan, binabago nito ang iyong isip at katawan sa paraang mahirap baliktarin. Dumarami ang stress hormones, bumabaha sa iyong sistema, at ang sentro ng takot sa utak ay nagiging sobrang aktibo, na nagpaparamdam na kahit maliit na alalahanin ay napakalaki. Ang prefrontal cortex, ang bahagi na responsible sa pagiging rasyonal at paggawa ng desisyon, ay lumiit, na nag-iwan ng takot at purong emosyon. Ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw at gumawa ng tamang desisyon ay naglalaho. Kung walang social reality checks, maaring magsimula ang depresyon, paggabalisa, at maging ang mga guni-guni. Ang isip ay nagsisimulang mawala ng kontrol sa kung ano ang totoo. Ang isip, na nagutom sa pakikipag-ugnayan, ay lumilikha ng kasama, mga imahinasyong boses, mukha o pag-uusap, na nagpapalalim sa pakiramdam ng paghihirap at pagkalito. Sa pisikal, sinisira ng pag-iisa ang tulog, binabaluktot ang iyong pakiramdam sa oras, at nagdudulot ng pananakit ng ulo, problema sa puso, at sobrang pagiging sensitibo sa ingay o liwanag. Maging ang iyong immune system ay maaring humina. Ang katawan ay nagsisimulang masira sa ilalim ng bigat ng kalungkutan na nagpapahirap na makabawi mula sa sakit o pinsala. Sa pangmatagalan, nananatili ang mga peklat, PTSD, matinding paggabalisa, at hirap sa muling pakikipag-ugnayan sa iba ay maaring bumagabag sa mga tao sa loob ng maraming taon. Marami ang hindi lubusang nakakabawi, nahihirapan magtiwala, makipag-ugnayan o makaramdam ng ligtas sa iba muli, kahit na napapalibutan ng mga tao. Ang pag-iisa ay hindi lang nakakasakit, maari nitong baguhin ng lubusan kung sino ka, binabago ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong lugar sa mundo. Ito ay isang sugat na nananatili, matagal matapos muling magbukas ang pinto, humuhubog sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili at ang iba. Ang ating kalusugan ay hindi maihiwalay sa ating mga koneksyon. Ginawa tayo upang magkailangan, at kung wala iyon, hindi tayo maaring umunlad.
Walang lugar kung saan mas karaniwan o mas matindi ang sapilitang pagkakahiwalay kaysa sa mga bilangguan, mga lugar na sadyang idinisenyo upang ihiwalay ang mga tao mula sa lipunan. Ang solitary confinement ay, sa kahulugan, torture. Inaalis nito ang halos lahat ng pakikipag-ugnayan ng tao, iniiwan ang mga tao na mag-isa sa kanilang mga iniisip sa loob ng mga araw, buwan, o maging taon. Mahigit 120 taon katao sa US, ang nagtitiis sa hindi nakikitang parusang ito, nakakulong sa maliliit na selda sa loob ng 22 hanggang 24 na oras sa isang araw, madalas na walang anuman kundi isang kama at isang palikuran. Orihinal na nilayon bilang isang lugar para sa pagmumuni-muni at di umano'y reforma, mabilis na napatunayang sakuna ang pag-iisa, na nagdulot ng pagkasira ng pag-iisip, guni-guni, at malalim na psikolohikal na peklat. Sa kabila ng mga mapaminsalang epektong ito, nagbalik ang pag-iisa noong dekada 1980, na binigyang katwiran bilang isang paraan upang kontrolin ang karahasan at panatilihin ang kaayusan sa loob ng mga siksikang bilangguan. Ngunit ipinapakita ng mga dekada ng pananaliksik na pinapalala nito ang sitwasyon, nagpapalaki ng pagkabalisa, galit, at matinding sakit sa pag-iisip, habang kaunti lang ang nagagawa upang mapabuti ang kaligtasan. Sa halip na rehabilitasyon, lumilikha ang pag-iisa ng pangmatagalang trauma at naglalabas ng mas nasirang, mahihinang tao pabalik sa lipunan, madalas na walang gaanong suporta. Ito ay isang sistema na nagpapahamak sa lahat, mga bilanggo, kawani at komunidad, ngunit patuloy itong umiiral sa malaking sukat, nakatago sa likod ng mga konkretong pader. Ang solitary confinement ay hindi nag-ayos ng mga problema. Lumilikha ito ng mga problema na nag-iiwan ng pamana ng pagdurusa na lumalampas pa sa mga pader ng bilangguan. Mayroon bang mas mahusay na paraan? Sa tingin ng Norway, oo. Ang kanilang mga bilangguan ay nakatuon sa rehabilitasyon, hindi sa parusa. Ang mga bilanggo ay nabubuhay sa mga kondisyon na ginagaya ang normal na buhay, na may mga pribadong silid, edukasyon at komunidad. Ang mga guwardya at bilanggo ay nakikipag-ugnayan bilang mga tao, hindi bilang mga kaaway. Malaki ang pamuhunan ng Norway sa pagpapagaling, hindi sa pananakit, at ito ay epektibo. Ang kanilang mga rate ng pagbabalik sa krimen ay kabilang sa pinakamababa sa mundo. Ang pagtrato sa mga tao ng may dignidad at pagpapaunlad ng mga ugnayang panlipunan ay nagdudulot ng mas ligtas na lipunan. Ang modelo ng US ay lumilikha ng mga siklo ng trauma, sinisira ito ng Norway. Ang aral, ang makataong pagtrato ay hindi lang kabaitan, ito ay epektibo. Ang koneksyon sa lipunan ay hindi isang luho, ito ay isang lifeline. Ang ating utak at katawan ay nakasalalay dito, tulad ng pagkain o tubig. Ang pinsala ng pag-iisa na nakikita sa mga bilangguan ay umaalingaw-ngaw sa ating lalong nawawalan ng koneksyon na mundo. Ang kalungkutan ay isang krisis sa kalusugan ng publiko na nagpapataas ng mga panganib para sa lahat mula sa depresyon hanggang sa sakit sa puso. Malinaw ang ebidensya, ang pagsuporta sa mga ugnayang panlipunan ay nagpapagaling, habang ang pag-iisa ay nakakapinsala. Maari nating piliin ang empatiya at koneksyon o patuloy na ulitin ang parehong mga pagkakamali. Ang pagbuo ng mga sistema batay sa dignidad at suporta ay nagpapaligtas sa ating lahat. Sa huli, ang ating pagkakaisa bilang tao ang nagpapanatili sa atin.